Hi everyone! Welcome again to my channel. And today's video guys ay nagtatanggal ako ng tubig sa kanilang rosette kasi kahapon buong araw na umulan at dito sa gilid ay basa. Basa yung mga succulents ko dito banda sa gilid. Pero yung nasa gitna ay dry naman sila. Pero yung iba pinaulanan ko na rin kasi minsan tamad akong magdilig. So kahapon yung iba dito pinilian ko lang kung alin dito yung kailangan ng tubig. So yung iba pinaulanan ko. Ayan, ito pinaulanan ko. Ito ring dusty rose ko. At yung brown rose ko, ayan, pinaulanan ko rin. So ang ginagamit kong pantanggal sa kanila ng tubig, ito. Yung pang ano ng balloon. Ayan. Tapos ito rin, pinaulanan ko rin tong aking ruby tent. So ito yung mother plant ng aking ruby tent. At meron akong mga pinagputulan dyan. Ayan. Ito ako kumuha ng mga propagation. Ayan. Tapos itong ruby tent guys, pwede nyo ring i-propagate sa dahon. Kasi nag-propagate ako ng dahon nito. So successful siya. Nagkakaroon siya ng baby sa dahon. Ayan. Tapos habang nagtatanggal ako ng mga tubig sa kanilang rosette, nagtatanggal din ako ng mga dry leaves para hindi pa mahayan ng mga insekto at molds, lalo na kapag dating ng summer at mataas yung humidity. Ayan, doon na mamahay yung mga molds dito sa dahon. So kailangan natin tanggalan ng mga dry leaves sa ilalim, yung mga nahulog, para maganda yung flow ng hangin sa ilalim ng kanilang puno. Ayan. So ito nga pala ay leaf propagation ko na lovely rose. Ayan, mga lovely rose ko. So, ang laki na nila guys, oh. Sobrang chubby ng dahon nila. So, ito mga ilang puno ba to? Marami to. Ito. Lahat yan mga lovely rose. So, yung mother plant nila ay nandun sa kabila kong patungan. Ayan. Ayan, medyo umukay na yata. Marami pa ring dahon sa ilalim. Yan, para hindi pa mahayan ng molds at saka mga peste. Minsan din, dito rin na mamahay yung mga langgam. Kaya kailangan talagang tanggalan ng mga dry leaves. Tapos, meron din ako ditong napansin guys. Itong aking apple tea. Kung nakita ninyo yung gitnang rosette niya, oh. Wala na siyang, ayan. Nagiging ganito. Mayroong bulaklak dito, tinanggal ko na. So, ganyan ang nangyayari sa aking apple tea. So, kapag ganito na yung hitsura guys, ang ginagawa ko lagi, tinatanggal ko yung mga dahon dito sa gitna. Parang ginagawa ko siyang head cut, yung hitsura. So, wala naman siyang head. Ayan. So, tanggalan natin siya ng dahon. Kaya lang, bagong ano kasi siya, bagong paulan. So, sobrang tigas ng kanyang dahon. So, mahirap tanggalin yung dahon niya. Ayan. So, patuyuin muna natin ng konti. Saka na natin tanggalin yung kanyang mga dahon dito sa ibabaw. So, yun ang ginagawa ko para siyang nagiging head cut. Tapos, magkakaroon uli siya ng mga babies dyan sa stem. Katulad niyan, oh. Ayan. So, ganyan yung hitsura niya, guys. Ayan. Para siyang si Sempervivum. Ayan. Namumulaklak siya sa gitna. Tapos, nagkakaroon naman siya ng maraming baby sa stem. Ayan. Ito rin, oh. Dito rin, oh. Ayan. Meron siyang bulaklak dyan na tumubo. Tapos, wala na siyang rosette sa gitna. Ayan. So, dito ako kumukuha ng mga leaf propagation. Itong mga dahon niya sa gitna. Ginagawa kong propagation kasi sayang kong itapon. Tapos, ang dami naman yung baby, oh. Ayan, mga babies. Paikot. Yan, kumapal na siya ang aking apple tea. And then, ito naman ang aking Leticia. So, ang dami na rin yung dry leaves. Ito rin, pinaulanan ko rin to. Kasi, talagang, ang tagal ko nang hindi nagdilig dito. Yan, hindi ko siya nadiligan. So, ngayon, oh, ang tigas na ng dahon ni Leticia. So, ang palatandaan ko, kapag healthy yung kanilang roots, kapag pinaulanan mo or diniligan mo, kinabukasan, yung dahon niya tumitigas. After 24 hours, tumitigas yung dahon. Pero after mga 2 days, mula nung diniligan ninyo, and then yung dahon ay ganun pa rin, obserbahan nyo na baka yung ugat niya ay
namatay na or nag-dry na or mayroon siyang stem rot or root rot. So, yun yung obserbahan ninyo kapag nagdilig kayo. Tapos mga ilang araw, after 2 days, hindi pa rin nagiging healthy yung dahon, ganun pa rin, hindi pa rin tumitigas yung dahon. So, magtaka na kayo. Obserbahan nyo na lang. Baka mayroon siyang stem rot or root rot. Tapos, ayan, ang aking Keserengiana. Ayan. Tapos, ito rin, ayan, i-ano ko kayo, si Humilis. Ito na yung hitsura ng aking Humilis, guys. So, yung pinaka-mother plant nito, hindi nakita yung mother plant kasi wala nang mother plant dyan sa gitna. So, ito nga pala ay yung mother plant, kinain ng uod. Yung kanyang pinakagitnang rosette, kinain ng uod. And then, yun, ang ginawa ko, tinanggalan ko na lang siya ng mga dahon. Yung mga dahon niya, ginawa kong propagation. So, ang nangyari, nagkaroon siya ng mga bagong baby sa gilid, sa stem, lumabas. Yan, ang daming babies na naglabasan, di ba? So, nagiging cluster na siya. So, yung iba naman, talagang pinagsama-sama ko siya. Hindi talaga siya cluster. Katulad nito, ayan, mga lovely rose uli. So, mga propagation din to na pinagsama-sama ko rin. Mga babies. Tapos, ito, si sweet berry. Ayan, pinagsama-sama ko rin. Maganda ang kulay nito, guys. Pink na pink. Ayan. So, yung dito rin, mga babies ko rin sa ilalim. Ayan, hindi ko pa nailabas. Basa pa rin, oh. Nabasa rin sa ulan. So, yung gitna okay naman. So, hindi ko pa nailabas. Pwede itong ilabas, itong sa ilalim. Ayan, oh. Hilain mo lang. Hila-hila lang. Tapos, pwede mong ibalik. Ayan. So, ito yung ginawa ko para mas mabilis siyang iligpit kapag umulan, ipasok mo lang sa loob. Ganyan. Tapos, kapag mainit na, labas lang. Ayan. Hila-hila portion. Tapos, nandyan din yung malaki kong frill. Tinago ko rin kasi ayaw kong magkaroon siya ng mga itim-itim sa dahon. Although, yung dahon niya is medyo nabasa sa ulan, pero sa ilalim ay dry naman yung niya. Yung dahon lang niya sa gilid nabasa. So, kapag naparami kasi siya ng tubig, yung dahon niya, nagkakaroon siya ng mga itim-itim na dot. Tapos, meron din tayo dito. Ayan. Ay, parang yata. Hindi maganda. Ay, hindi maganda. Ay, wala na itong pag-asa. Palatandaan na. Hindi naman siya basa, as in basa, guys. Kaya lang, nagkaroon siya ng sakit. Tingnan ninyo yung gitnang bukang-buka. So, mayroon siguro to. Tingnan natin kung ano yung hitsura. Ang pangalan pa naman nito ay si Laguna Sanchez. Paborito ko pa naman to, guys. So, tingnan natin kung ano yung hitsura ng kanyang dito tayo. Para makita natin. Paborito ko pa naman to. Ay, moisty nga ang lupa. Hindi naman siya as in basang-basa. Kaya lang, moist yung lupa. And, ayan, pwede itong i-propagate. Ayan. So, ito madalas ang nangyayari sa mga ko. Kapag, yung hindi ko sinasadyang i-propagate. Ayan. Nagka-stem rot nga. Pati itong baby, guys, mayroon siyang, ayan, oh. May stem rot. So, tanggalin natin yung para magkaroon siya ulit ng baka pwede pang i-save. Ayan. Nagmashi yung dahon. Pati baby, oh. So, kahit hindi ko siya pinropagate, kapag ganito na yung ay talagang maipropagate mo na lang talaga nang wala sa oras. Ayan. Alam nyo ba, binili ko to ng napakaliit. Parang ganito kalaki ng baby. Ayan, binili ko siya ng napakaliit. So, itong mga dahon na to, katulad nito, hindi naman siya hindi naman siya basang-basa. Lang siya, moist. So, katulad nito, ang ginagawa ko, yung mga dahon, tinatanggal ko yan. Ay, ganyan. Kapag maganda yung pagkatanggal ng dahon, guys, medyo pink pa yung kulay. Yan. Kung pink pa yung kulay, maganda pagkatanggal. Pink na pink yung kulay ng kanyang dahon dito sa pinagtanggalan. Yan ay pwede pang i-propagate. Ayan.
So, instead na itapon, ganyan. Ayan, maganda yung pagkatanggal, oh. So, pwede pa tong i-propagate. Lipat tayo dito. So, ayan yung nangyayari. Kahit hindi ko siya pinropagate, talagang pag nagkasakit, ayun, naipropagate sila nang wala sa oras. So, yun yung madalas na nangyayari sa mga succulents ko. Kaya dumadami yung mga babies kasi sayang kung itapon yung dahon. So, ganyan guys. Ayan. Maganda yung pagkatanggal. So, ayan. Pwede to. So, ayan guys. So, kailangan na lang talaga na itodo na lang kasi kaysa mamatay lahat, diba? Walang matira. Magtubig lahat yung dahon. So, kailangan itodo na lang talaga. Hindi ko na inaantay na ano, kapag napansin ko na ganito na, hindi ko na inaantay na magkaroon ng mashi or mag-survive. Yan, tinutudo ko na lang para mayroong matira, kahit dahon man lang, tapos magkakaroon ng baby. Ayan, mas lalo silang dumadami. Yan, nagmula lang sa isa, tapos ayan, kahit mga 5 lang dito na magkaroon ng baby, yun na, okay na. Nakabawi ka na, di ba? So, yun guys, yung ano natin dito. Yan. So, okay naman yung aking agavoides, oh. Kahit tabasa siya konti, okay naman siya. Sa ilalim ay dry naman. So, ayan. Carry lang yan. Ah, ito nga pala yung tinanggalan ko ng, ano, hinedcut ko, oh. Ayan, ganyan na siya ka taba yung mga babies. Ito yung hinedcut ko nung, kailan ba yun? Medyo matagal na. Mga 2 months ago, 3 months ago. So, ito na yung mga babies, guys, ng Burro's tail. So, yung mga kinatings ko dito ay nasa bukid. Ayan. So, ito yung mangyayari, guys. And then, lash uli kapag, ano na, humaba na tong mga babies. Nagiging lash siya uli. So, after ko siyang kinatings, nilagyan ko siya ng fertilizer. Yung maliit na ginagamit ko na bilog, 888. So, yun ang ginagamit ko. Tapos, konti lang, hindi ako marami maglagay ng fertilizer kasi ayaw kong mabigla sila na lumaki. Maglakihan yung dahon. Although, meron akong ineksperimentuhan para makita ninyo kung ano yung hitsura kapag nasobra sa fertilizer. Mayroon akong ineksperimentuhan para makita nyo naman. So, ayun. Tapusin ko lang yung aking pagtatanggal ng mga tubig sa rosette dahil painit na ng painit. At yun lang guys, thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye bye!